wonderful morning sa lahat ng ating mga kapartners sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hopefully maganda yung signal ninyo para marami po tayong matutunan ngayong hapon. Meron tayong maraming mga first timer. Paki-thumbs up naman yung mga first timer na nakasama natin ngayon para ma-recognize natin. Yung mga first timer po, paki-taas yung kamay or paki-thumbs up. Alright. So, marami tayong mga first timer. Nandiyan si Coach Rapi ng Baguio, si Partner Van ng Cavite. Marami ding taga-Horderay, si Partner Ali, Partner Chris, Partner Flor Dominguez. Sa Qatar, power. Meron tayong mga kasama, international pala to, hindi lang sa Pilipinas. Meron tayong mga kasama from Qatar. Nandito rin, Phoenix Antonio from Pasig and Phoenix Janeline. So, dito rin si Partner Roberos 14. So, sa lahat po, wonderful morning. I hope na maganda yung signal ninyo. Ngayon lang po naka-attend sa aking training. So, welcome sa lahat. Hopefully na marami tayong makukuha, madagdagan yung mga kaalaman natin about sa kung gaano kaganda yung product ng Health International Corporation. So, sa hindi pa po nakakakilala sa akin, ako pala po si TY Tenten Duarte, isang registered nurse and one of the official company speaker. Isa din po tayong coach at mentor na nagtuturo talaga, especially po sa mga first timer na gustong lumago yung kaalaman about the product and most of all sa business in general. At isa din po tayo co-founder ng Health Wealth Troopers. So taga Leyte po ako, sa hindi nakakilala, taga Leyte po ako. So para sa mga first timer, ang ating pong company, ang Health Wealth International Corporation po, was established on March 18 of 2006 by a group of businessmen and professionals whose aim is to provide good nutrition at the same time, develop livelihood program for its customers and consumers. So, mga kapartners, mga kaibigan, hindi lang pala ang Health Wealth nagbibigay sa atin ng dekalibreng produkto, nagbibigay din po ito ng opportunity, lalong-lalo na sa mga customers at consumers. So, kung titingnan po natin, ang company was formally opened on March 30 of 2006. So, mag-15 years na po, going strong talaga ang Health Wealth International Corporation. At saka, ang vision po ng ating company is to change the lives of people the healthier way every day. So, okay. So, dahil po ito po sa unwavering effort talaga at commitment ng ating pinakamamahal na presidente, si Ma'am Vicky at Tatan Espiritu. So, Ma'am Vicky and Sir Joey, maraming salamat po sa pagbigay sa atin ng opportunity gaya ng Health Wealth International Corporation. At saka especially sa management naman ng ating company. So maraming salamat po sa effort niyo talaga. So ito po yung topic ko ngayon mga kapartners, leading diseases versus our health wealth product. Dito natin po malaman kung anong produkto ang dapat nating ibigay sa iba't ibang klaseng karamdaman. So here, upon birth, we are gifted with the best doctor in our body called our strong immune system. Diba? Pag malakas yung resistensya ng ating katawan, hindi po tayo madaling magkakasakit. Pero may tanong po dito, why do we get sick? Kung meron tayong immune system, bakit po tayo nagkakasakit? Dahil po yan, kasi there are many factors po na siya po yung dahilan bakit po nanghihina yung sistema ng ating katawan.
Number 1, wrong food choice. Maling pagpili sa kinakain. At tanong nyo, Sir TY, ano bang mali sa kinakain? Basta masarap, importante masarap at saka mabusog kami. Hindi po. Hindi lahat ng delicious po ay nutritious. Marami pong delicious na pagkain na hindi na nakatulong sa ating katawan. At saka madali lang po tansyahin or madali lang ma-recognize po kung ano yung sakit ng mga Pinoy base po sa kinakain. Kasi kung hindi maaalat, matataba. Kung hindi naman matataba, matamis. So, mamaya, i-elaborate natin po ano yung mga iba't ibang sakit dahil po sa maling pagpili sa kinakain. Number 2 naman ay pollution, especially those who are living in highly urbanized city gaya ng Manila. Okay? So, hindi talaga tayo makakahiwas nito. Ito po ay ang mga toxins at saka chemicals po na sumasama po sa hangin na malalanghap din natin po. Siya din po yung nagpapahina sa sistema ng ating katawan. Pangatlo po ay radiation. So, alam naman natin, majority of the Filipinos nowadays, bata man at matanda, may cellphone na. Ano bang mangyayari sa loob ng ating katawan, mga kapartners, kung parati tayong exposed sa radiation? Remember, in treatment of cancer, one of the treatment po ay radiation. Diba? Ano bang nangyayari pala pag ano pa yung nangyayari sa cancer cell pag na-expose sa radiation? It will cause cellular abnormalities, kaya namamatay yung cancer cells. Pati yung normal cells ng tao. So, kung araw-araw po tayo exposed sa radiation po, especially children aging 11 years old and below, it will cause cellular abnormalities that will definitely lead to, according to studies, leukemia po, cancer of the blood. Hindi lang sinisira yung mata, hindi lang magkaka-diferensya sa pag-iisip po, kundi leukemia. So number 4 po na factor na nagpapahina ng sistema ng ating katawan ay yung bisyo, mga vices po, yung mga bad habits. Okay? So, yan po ay nagko-contribute talaga bakit nanghihina yung sistema ng ating katawan. Ang naman ay itong mga bacteria, virus, at parasites. So, pag mahina talaga yung sistema ng ating katawan, ito po ay tinatawag silang opportunistic microorganism. Bakit tinatawag na opportunistic microorganism? Kasi pag mahina na yung sistema ng ating katawan, sila po ay a-attack. Okay? So, mas lalakas po sila. Pang-anim po ay stress. So, our body po, okay, yung katawan po natin ay pag na-stress yung tao, it will weaken our immune system. Kaya po, itong stress po ay triggering factor sa lahat ng klaseng karamdaman at mga sakit. Lastly po ay yung side effect ng conventional medicine. Alam naman natin nowadays that we are so dependent on conventional medicine. Kunting sakit lang ng ulo, inom agad tayo. Alam naman natin na merong side effects and mostly grabe yung side effect, especially pain reliever. Sa mga kakilala nyo, mga kaibigan na may arthritis, tapos dependent na ng pain reliever, nephrotoxic po yung pain reliever. Sinisira talaga yung kidney at hindi lang kidney, yung atay pa natin. Okay? So ito pong lahat ang factors po, bakit po nanghihina ang sistema ng tao. Okay? According sa recent survey po ng Department of Health about top 3 leading causes of death in the Philippines. Ano kaya yung nangunguna na mga sakit, mga partners? Okay? So number 1 po ay cardiovascular diseases. Okay?
So kung makikita po natin mga partners, so ito talaga yung nangunguna, cardiovascular diseases. Ano naman tong cardiovascular diseases? Sakit sa puso. Ano po yung nangyayari? Kung makikita nyo sa screen nyo, makikita nyo yung kulay dilaw po. Yan, yung kulay dilaw, ito po yung cholesterol build up sa ating ugat. Okay. Saan ba galing itong cholesterol? Sa kinakain po natin na matataba, yung masasarap. Okay? So pag nabara po ito, hindi na po makadalo yung dugo patungo sa puso. Yan po yung dahilan ba't po inaatake sa puso. Siyempre, mamamatay ang puso kasi wala nang supply ng dugo. Kaya pala, mga ka-partners, marami pong namamatay sa attack. Okay, pangalawa naman, stroke. Common ba to, partner Trace Sumaya? Marami ba tayong mga kakilala na nagkakasakit nito? Yes. So, pag na-stroke yung tao po, ano po yung nangyayari? Okay? Ang ugat naman na nagsusupply ng dugo patungo sa utak, yan po yung nababara dahil po sa cholesterol buildup. Siyempre, makikita nyo naman sa screen, pag hindi na kadalo yung dugo, siyempre yung part ng ating utak na sinusuplayan ng ugat na yon na nabara, siya po ay mamamatay. Kaya pala, pag na-stroke yung isang tao, nahihirapan sa pagbigkas ng salita, nahihirapan sa paglakad, kasi po ang utak natin po, siya po yung nagpo-control sa motor movement ng isang tao. So kung wala pong signal sa utak natin, ay hindi po natin maigagalaw yung mga muscles natin. Kaya pala, mga ka-partners, okay, maraming nagsasuffer sa stroke at heart attack dahil po sa kinakain ng mga Pinoy. Okay? Naintindihan po, marami bang natutunan? Paki-thumbs up naman. Okay, partner Irene, partner Chris, yan, partner Jeneline. So, ano kaya yung pangalawang common na sakit? Okay, pangalawa po ay cancer. So, pumapangalawa na pala yung cancer. So, makikita nyo sa screen nyo, yung breast cancer, ito yung mga common sa mga babae. Lung cancer sa mga taong mahilig talagang uminom, naninigarilyo, at saka ang pangatlo po na humahabol na type ng cancer is colon cancer. Bakit? Okay, number one na reason po bakit nagkaka-cancer yung isang tao dahil po yan sa hormonal imbalance. Bakit ba nag-i-imbalance yung hormone? Kasi yung kinakain natin, especially chicken, and especially yung pork, yung mga feeds po ay mataas po yung level ng estrogen. Kaya pala, pag parati tayong kumakain ng mga meat, especially livestock meat po, ay sooner or later po may makakapanap yung mga bukol. Kadalasan sa dede, ang iba naman sa myoma, sa ovary. Nandyan rin. At saka ang colon cancer naman, ano ba yung dahilan? Bakit humahabol itong colon cancer? Pangalawa na kasi itong cancer. Dahil po ito mahilig tayong kumain ng mga low fiber na mga pagkain. Ano po yung mga low fiber? Katulad ng mga karne, mahirap pong ilabas sa ating katawan. So dumikit po siya sa ating mga bituka na siya pong dahilan bakit may tumutubong polyps or mga bukol inside our intestine. So pag nahihirapan na po tayong magbawas, isa na po yung sign po na candidate na po tayo na magkakaroon ng colon cancer. Kaya, ang advice ko ay refrain from eating, too much eating po sa mga low fiber na mga pagkain. Pangatlo, ano kayang pangatlong sakit na common dito sa Pilipinas, mga partners? Okay, number 3 is diabetes. Common ba? Yes. Dahil sabi ko kanina, kung hindi maaalat, matataba, at hindi matataba, matatamis. Kaya
Ang nasisira naman na parte ng ating katawan, bakit tayo nagkakaroon ng diabetes is yung organ natin na tinatawag na pancreas. Siya kasi yung regulator po ng blood sugar level ng ating katawan. At saka yung katawan naman natin ay katulad ng appliances. For example, electric fan. Pag meron, lahat naman siguro tayo may electric fan sa bahay, di ba? Pag hindi natin yan pinatay for 3 days, successive po talaga yan, anong mangyayari? Masisira yan kasi na-overuse. Katulad din ng ating mga organs sa ating katawan, pag na-overuse po ito, I am not talking only for the pancreas, almost all organs of our body, pag na-overuse po natin, posible po itong masisira. Katulad ng pancreas, pag parati tayong kumakain at uminom ng matatamis, panay secret siya ng insulin. Pag umabot na po sa point na hindi na talaga niya kaya yung sugar po na pumapasok sa loob ng ating katawan, ma-overuse po siya. Overstimulation po ng ating pancreas that will lead to malfunctioning. So anong nangyayari po? Hindi na makarelease ng insulin. So syempre, yung sugar po ay tataas sa ating dugo. Kaya nga, ang mangyayari, take note of this, wala pong namamatay sa diabetes, pero marami pong namamatay sa komplikasyon ng diabetes. Okay? Yan. Katulad nito, delayed wound healing. Hindi pa kayo nagtanong, bakit pag merong diabetes, bakit nagkukulay itim yung mga paa, yung mga binti? Diba? Tama, partner Chris? Dahil po yan, pag diabetic po yung tao, okay? Pag diabetic po yung tao, yung circulation niya po ay mahina dahil po sa sobrang taas na blood sugar. Kasi pag mataas po yung blood sugar talaga, nagiging sticky po yung dugo. So yung daloy po ay naaapektuhan. Siyempre, bakit nangingitim yung mga paa at binti? By rule of gravity po, ang pinaka area na affected po, ito po yung mga paa natin. Kasi hindi na po makakabalik yung circulation dito sa itaas. Okay? So marami pong unoxygenated blood or dugo na ginamit na ng ating mga selula yung naiimbak po sa ating mga paa. So ang nangyari po ay mangingitim, ang signal na po yan na hindi maganda yung circulation. Kaya kung merong mga sugat po, hindi po madaling gumaling dahil po sa dugo naman natin, yung blood cells natin po, sumasama po dong yung immune response, yung tubig, yung mga nutrients galing sa pagkain po. So syempre, pag wala ng depensa sa area ng ating mga binti o mga paa dahil po walang circulation ng dugo, syempre yung mga bakterya naman, sabi ko kanina, opportunistic, kasi pag nanghihina po yung part na yan, so sila po ay lalakas. Kaya pala pag diabetic, nangingitim at hindi agad gumagaling yung mga sugat. Pangalawa, okay, heart disease. Dahil apektado yung circulation, mahina, sticky, madali namang magkumpol-kumpol yung cholesterol sa mga ugat natin. Kaya kadalasan, pag merong diabetes, may problema din sa ugat o may mataas na blood pressure. So prone po sila na magkakaroon ng problema sa puso. Okay, pangatlo, itong tinatawag na kidney failure. Kasi ang trabaho po ng ating kidney, siya po yung nag-filter po, salaan po ng dugo sa ating katawan. So ang nangyayari po kasi too much sugar po, marami pong didikit po sa ating kidney. Tapos titigas. Okay? Pag tumitigas po yan, magpo-form po yan ng mga maliliit na mga bato. Or yung area po ay tumitigas, that eventually lead to kidney failure. Kaya pala, pag diabetic yung pasyente, later on, masisira din po yung kidney. So, pang-apat po, ayan, problema sa mata. Pwede kayong magkakaroon ng glaucoma at catarata. Dahil po yung dahilan po nito, hindi maganda yung circulation or supply ng oxygen
sa ating mata. So, apektado. Kaya pala kadalasan, pag merong diabetes, may problema din sa mata. So, yan po yung tatlong common na mga sakit na pumapatay po sa mga Pinoy sa ating bansa. Dahil po yan sa mga kinakain. So, I hope na nasundan niyo po. Sabi naman ni Dr. Thomas Pice, all diseases are caused by chemicals. All chemicals our body made except for oxygen and water can be taken through food. So, lahat pala ito i-explain natin. Sabi dito ni Dr. Thomas Pice, lahat ng klaseng karamdaman at saka mga sakit, ang dahilan po ay chemicals. So, saan ba natin makukuha yung chemicals? Pwede natin makuha sa hangin, pwede natin makuha sa tubig. Bakit? Kasi kadalasan ngayon, pagkatapos kumain, ang hinahanap hindi na yung pure water. Yung colored water na po yung iniinom. Kadalasan, mga tea, mga juices, ang iba pa nga soft drinks. Di ba? At last po, yung mga kinakain. Sabi ni Dr. Spice, if we only do enough, kung alam lang natin, yung lahat ng mga sakit at karamdaman sa ating katawan, pwede nating maayos, pwede nating mapagaling, at pwede nating ma-prevent sa pagkain po ng tama at wastong pagkain araw-araw. Ano po yung tama at wastong pagkain araw-araw? Nagbibigay po ng nutrients, yung nutritious foods yung dapat kainin natin. Kaso, dito sa Pilipinas po, kadalasan ang hinahanap ng mga, especially dyan sa Maynila, fast foods na lang. Bakit fast foods? Kasi kadalasan hinahabol natin yung time. Kaya marami pong nagkakasakit dahil po due to lack of nutrients. Ang good news naman, dahil po dumating po sa Pilipinas through Dr. Yoshihide Hagiwara, ito po yung nakadiscover po ng ating barley. Okay, it took him 13 years of research of natural healing and discovered barley grass as the most complete food that can be consumed by human being. Sabi ng isang scientist, medical doctor at pharmacologist na ito po yung pinaka-kumpletong pagkain na pwede nating ipasok sa ating katawan. So ito po yung barley grass. Okay? So ang green barley po is packed with complete nutrients. Itong barley po natin, 17 vitamins and 16 minerals. 1,000 plus enzymes. Itong enzymes po ay live microorganism. Ito po yung dahilan bakit bawal na mainit na tubig yung ilagay natin or ihalo natin. Kasi mamamatay yung live enzymes. Ito po yung mga antioxidants. Okay, tama? Okay, ano ba yung ibig sabihin antioxidants? Pinipigilan po yung oxidation. Yung oxidation po, yung pagkabulok, yung pagkapatay sa ating mga selula sa loob ng ating katawan. Okay? So, antioxidant, pinipigilan yung pagkamatay ng ating mga selula. Kaya pala, yung barley hindi lang nagpapalakas, nagpapagaling dahil mataas po yung content ng ating antioxidants. At hindi lang pag-repair yung gamit ng antioxidants po, ito po yung naglilinis din, nilalabas po yung mga toxins sa loob ng ating mga cells. Okay, hindi lang antioxidants, meron din tayong 18 amino acids. Itong mga amino acids po ay mga protina. Ang protina po ay yan po yung materialis po sa ating katawan. Mula buhok hanggang paa po, ito po yung materials. Example, the most abundant protein in our body is called collagen. Ito yung nasa balat natin. So, yan po yun. Ang gamit po nito, pag merong gagawing repair, ito po yung materials na kailangan.
Pang-apat po na nandito sa ating barley, meron po siyang soluble at insoluble fiber. Ito yung dapat po mapasok sa loob ng ating katawan, lalong-lalo na majority sa mga Pinoy mahilig kumain. Kaya ang trabaho po ng fiber sa loob ng ating katawan po ay nililinis po yung mga bituka po natin. Inilalabas po yung mga sapal or byproducts ng ating mga kinakain. Panglima po, rich po siya sa phytochemicals at chlorophyll. So lahat ng ito po ay ginagamit po to boost our immune system that fights free radicals and harmful diseases. So meron po tayong 5 variants. Saan ba dito yung pinakamabenta sa inyo, partner Roberto? Tropical ba? Thumbs up kung tropical. Kay partner Chris, anong variant yung mabenta? Tropical, chia, o dragon fruit? Okay, siguro tropical. Kadalasan kasi tropical, di ba? Okay, ito po yung flagship product po ng ating company. It is recognized by science as the most nutritious of all plant foods. Ano ba yung mga karamdaman or mga sakit na tumpak talaga yung tropical na ibigay natin? Okay? Number 1 po ay cardiovascular diseases. Okay? Cardiovascular diseases. Sakit sa puso at sa mga ugat. So ito yung ibibigay natin kasi yung barley po ay tinutunaw at saka nililinis po yung mga cholesterol sa ugat po natin. Kaya nga ang US FDA nag-finalize po sa health claim ng ating barley products na nag-prevent po siya sa risk sa coronary artery disease. Dahil po nililinis po yung ugat natin, inilalabas po yung mga cholesterol. Okay, pangalawa, cyst, tumor, lumps, yung mga abnormal growth, yung mga bukol po, okay? Example dito, goiter and myoma, okay? Tinutunaw po yan ng barley dahil meron po siyang mga enzymes po na yung trabaho talaga ay tinutunaw yung mga abnormal growths, yung mga bukol. Ito, tips ko sa inyo, pag masyadong malaki na yung bukol po, kadalasan ang mangyayari, maghahanap po yan ng labasan. Pero kung maliliit lang, matutunaw lang po yan. Okay? So, number 3 ay cancer. So, take note of this, mga kaibigan, na ang isa lang po na type sa cancer ang hindi nagsisimula sa bukol, yung leukemia or cancer of the blood. Pero almost all cancer po nagsisimula talaga sa bukol. So sa bukol pa lang, tinipigilan, tinutunaw na ng barley kaya natutulungan yung mga cancer patient. Ang 4 po, kidney diseases and stone. So ang nangyayari naman sa mga bato sa kidney, hindi lang tinutunaw, nilalabas talaga. Marami na po tayong natutulungan na merong kidney stone na napagaling po ng ating product na green barley. Okay, gallbladder stone. So ito namang gallbladder stone po ay nabubuo dahil po sa cholesterol at saka uric acid together with calcium. Okay? So ang mangyayari po, sasama po yan sa pagdudumi. Okay? Ilalabas po yan sa ating katawan, sasama po yan sa pagdudumi. Okay? Liver diseases, example dito hepatitis or fatty liver po. So, mataas po yung content, hindi lang yung antioxidant, mataas din po yung content ng chlorophyll sa ating barley. Kaya po, tinutulungan pong ma-detoxify yung liver natin. At saka, marami na tayong mga testimony na hepatitis B pa natulungan pa sa ating product. Okay? So, hormonal imbalance. Kaya, ito, sabi ko kanina, ito yung dahilan sa cancer. Yung tinatawag na imbalance po ay isa sa trabaho ng barley ay kinokorek po yung mga abnormality sa loob ng ating katawan. Hindi lang po yung mga
nililinis kundi correct. Okay, example dito po itong hormonal imbalance. Ang ating produkto po ay pinopromote po yung equilibrium sa loob ng ating katawan or talagang binabalik po sa normal yung function ng ating katawan. Natural expectorant din po ito. So sa mga merong problema sa respiratory, sa baga po, ito po yung i-recommend ko sa inyo yung tropical kasi nilalabas talaga yung plema. Okay, nilalabas talaga. Infertility, ito yung kadalasan pong dahilan bakit po hindi nakakabuo. Dahil po sa lalaki, low sperm count, sa babae naman, polycystic ovarian syndrome or maraming cyst po yung ovary. So alam naman natin na yung product natin ay tinutunaw talaga yung mga bukol at saka kinokorek yung mga imbalances katulad nitong low sperm count. Specific po niyan na nandyan sa barley yung P4D1. Yung P4D1 po ay isa po siyang enzymes na yung trabaho talaga niya ay nire-repair po yung DNA ng ating reproductive cells. Okay? Anti-hemorrhage din itong product natin, mga kabarley. So, anti-hemorrhage kaya effective po siya sa mga dengue patient. So, siguro yung ibang mga dealer naka-experience na nito, bakit po effective yung green barley sa dengue patient? Una, anti-hemorrhagic properties meron po siya. Kaya kahit mababa na yung platelets, makikita natin malakas pa rin yung pasyente. Hindi po nanghihina. Dahil po pinipigilan yung pagdurugo. Okay? So, ang sa dengue naman po, pag masyadong mababa na talaga yung platelets ng isang tao, prone po siya sa bleeding. Kaya ang barley naman pinipigilan yung pagdurugo kaya naka-counter po yung effect po ng dengue. Kasi yung platelets naman pag lumampas ka talaga sa period na 3 days po, pusang tataas naman yung platelets. Okay? So dysmenorrhea, hormonal imbalance din, kadalasan yung dahilan dito, kinokorek talaga ng ating produktong green barley. Anemia. So ano ba yung nandyan sa barley? Hindi lang nagpapalakas ng ating immune system, dahil po sa chlorophyll po, it promotes red blood cell production sa ating bone marrow. Hemorrhoids, abnormal growth din itong hemorrhoids, so tinutunaw talaga ng ating product. Congenital heart defects, okay, sa merong mga problema, may butas yung puso, ito yung ibibigay nyo kasi may enzymes po siya na SOD or tinatawag nating superoxide dismutase, na yung trabaho talaga niya ay nire-repair yung damaged heart tissue. Kaya pala, maraming mga blue baby or may butas yung puso na natutulungan dahil po sa ating product. Okay? Stamina and energy booster. So, talaga, tested and proven na ito na nagpapalakas talaga sa ating katawan. Hindi po tayo madaling mapagod basta nakainom po tayo ng green barley. Okay. So, pangalawang product, itong dragon fruit. Tinatawag din po itong pitaya fruit, commonly known as dragon fruit. And according to studies, it is among the most nutritious and wonderfully exotic fruit. Marami po tayong makukuha na vitamins and minerals, hindi lang yun, mga antioxidants pa na nandyan sa dragon fruit. Plus barley. So, okay, dragon fruit extract plus barley powder. So, ano naman yung mga karamdaman? Kasi may barley, almost lahat ng problema sa katawan pwede ito. Pero, may specific po ito. Ito po yung binibigay talaga namin. Diabetic patient. So, magaling po siya. Nagpapababa talaga ng blood sugar level itong dragon fruit. Pangalawa, asthma. So, tested and proven na talaga itong dragon fruit natin na yung epekto instant bronchodilator. Para siyang instant nebulizer. Talagang kinrek yung paghingal or difficulty of breathing sa mga asthmatic patient.
pag uminom po ng dragon fruit. Okay, arthritis. So, nasubukan na namin ito kasi mataas po yung content ng dragon fruit ng tinatawag na organic sodium. Yan po yung nagka-counteract sa effect po ng uric acid sa ating mga cartilage. Kaya nako-correct yung problem, yung pamamaga, tapos yung pain, basta pagkatapos po ng detoxification process. Ito yung ibigay ninyo. Natural decongestant din siya, and then maganda po to sa constipation kasi mataas po yung fiber content po nito. Okay, aids in treatments of skin diseases, sinusitis, stamina and energy boosters, hemorrhoids, other diseases not listed kasi may barley din po siya. So, pwede natin itong ibigay. At ito pa, may tips po ako sa inyo. Pag merong hyperacidity or GERD, gastroesophageal reflux disease yung mga user nyo, huwag nyong bigyan ng glow barley, huwag nyong bigyan ng fruit punch, at saka may iba pa nga na nagre-react sa tropical. Ang dragon fruit po yung ibibigay ninyo kasi hindi talaga maasim yung dragon fruit at saka hindi talaga nagre-react sa mga user na merong hyperacidity. Okay? So, itong pangatlo, yung fruit punch, newly and improved chia fruit punch forte. Tinatawag din po itong chia as fountain of youth that promotes, of course, longevity and anti-aging. Ano ba yung mga health benefit ng chia seeds, mga kapartners? Okay? Anti-inflammatory po siya. Okay? So, pwede po siyang ibigay natin or i-replace natin po sa mga pain reliever sa mga pasyente pong merong arthritis. Okay? So, meron siyang anti-inflam and natural pain reliever properties. It also promote heart health. Bakit? Yung chia seeds po ay mataas po yung content ng omega-3, omega-6, at omega-9. So, which is good for the heart. So, it also improves memory and concentration, good for diabetic patients, good for kidney diseases, can help you lose weight kasi ang chia naman po ay hindi ka madaling gutumin at saka may dinagdag pa yung L-carnitine nito. Kaya maganda po ito sa gustong pumayat. Okay, fountain of youth, ang pabata, endurance booster din po itong ating chia fruit punch forte. It also prevents and treats all kinds of diseases. Okay, pang-apat po itong Glow Barley, the beauty drink. So yung ingredients po ng ating Glow Barley po ay meron siyang glutathione, collagen, vitamin C, lemon, and calamansi powder. Kaya ang beauty benefit po niya, dahil mataas yung glutathione plus collagen and vitamin C, it promotes whitening. Okay, kaya tinatawag natin po itong whitening drink. For glowing skin and hair, skin revitalization, skin fillers for face pores, yung may mga butas-butas na pwede nating gamitin ito paggabi para parang gawin nating clay. So, i-apply natin directly talaga sa mga pores. Anti-aging din siya and it maintains healthy complexion. So, ang health benefit niya po, kasi mataas po yung vitamin C at collagen niya, very good po ito sa mga asthmatic patients. So, nako-correct din yung high blood, arthritis, sinusitis. It also boosts our immune system kasi mataas yung content ng vitamin C. It also helps accumulate cartilage and stimulate your tissues to make collagen to relieve joint pains. Mahal kaya yung collagen injection sa mga merong osteoarthritis. Okay, so ito na lang yung ibigay natin. Mura pa, masarap pa, at epektibo pa. Okay? Panglima na product po, ito po yung last, itong Glow Light and Fit, the slimming drink. Weight management has never been this easy for Glow Light and Fit, formulated with green barley grass. So, yung beauty benefit po niya helps you lose weight faster, for naturally great skin and hair, builds muscles and strengthens bone, fights abdominal fats,
raises serotonin level. Pag mataas po yung serotonin level, it helps you become relaxed. Tinatawag po itong serotonin na happy hormone. It also burns fats at cellular level. Ito yung maganda talaga. Pag masyado kang mataba, pwede nyong i-combine talaga itong tropical at saka itong glow light and heat. Napakaganda po yung effect. So ito naman yung health benefit. Regulates high blood pressure, reduce joint pains, and it has anti-inflammatory properties. It helps fight lung, breast, and gastric cancer. It also increases RBC count in the blood, relieves menstrual pain, lowers cholesterol and triglyceride level. Again, gusto kong i-expound po ito. Pwede nyong i-combine yung tropical at saka itong light and fit po para sa mayroong problema, mataas yung cholesterol, masyadong mataba, or may fatty liver. Pwede din po itong ibigay sa mataas yung uric acid. Nagpo-correct talaga ito. It also treats problems such as gut parasite. Purgative po siya, pinapatay po yung mga parasites at saka mga bulati po sa loob ng ating mga bituka. It also good for ito sa mga merong bato sa apdo or bato sa gallbladder po. So, good for diabetes and other kidney diseases. Sabi dito, the secret of true healing is change. So, wala talagang magbabago pag walang binago. Okay? So, bawal is bawal. So, ito yung i-advise nyo talaga po sa mga user nyo po na merong seryosong mga sakit. Okay? Bawal is bawal. Yan. Lahat ng klase ng karne, dapat po yung iwasan kung nag-treatment po tayo ng barley. Okay, hindi lang yan, soft drinks, products that contain hydrogenated or animal oil. So yung mga oil po na mabibili lang natin sa mga tabi-tabi, recycled oil na po yan. Kasi may dalawang klaseng oil, good oil at saka bad oil. Paano ba natin malalaman kung ito ay good at saka bad? Okay? Ang bad oil po, pag nilalagay po natin sa ref, siya po ay tumitigas, kulay puti. So it means po, mataas na po yung animal fats po niyan. Okay. Ang good oil naman, katulad ng minola, canola, pure vegetable oil, yung mga palm oil, or yung olive oil po, pag nilagay natin sa ref, hindi na po yan matutulog. Yun po yung sign na yung oil na ginagamit nyo po ay good oil. Okay? So, grilled foods, canned goods. Yan. Isda na madugo, instant noodles, squid, shrimp, crabs, and other shell-type seafoods. Itong lahat po, kailangan natin iwasan kung gusto nating madali makita yung epekto ng ating green barley. Kasi pag hindi natin iniwasan po ito, para lang tayong nagtatapon ng pera. Okay? Tanong, Sir Tiway, ano naman yung kakainin namin? Pwede nyong i-practice po yung pagkain ng prutas, yung gulay, at saka yung isda na hindi madugoan. Definitely yung water din po. Okay? So, yan. Kailangan din natin yan, mga ka-partners. Kailangan talaga nating disiplinahin po yung mga sarili po natin para magiging successful po yung tinatawag nating treatment. Okay, ito po yung mga personal testimonies ko po based po sa experience natin dito. Una po dito, si Agripina Asis po, stage 4 breast cancer po. Tinaningan na po ng doktor dito na 4 na lang na buwan, 4 months to live. Pero dahil po sa kagandahan ng ating product, una, tumikim sila ng 4 na bote, lumakas yung pakiramdam ni Nanay Agri at saka bumalik po yung gana sa pagkain. Kaya tinuloy-tuloy nila, bumili po sila ng isang bag kasi bedridden na talaga to. After 1 month and 4 days na nag 1 bottle a day po kami, siya na po talaga yung nag-open ng door para sa akin. Kasi kadalasan pag binibisita ko siya, nakahiga lang. Pero nung umabot po yung 1 month and 4 days po,
namangha po ako, na-shock po ako. At saka yun po yung dahilan ba't nag-resign ako sa trabaho ko as a nurse. And then nag full-time po ako na dealer dito sa ating company dahil po nito. Kasi gumaling talaga. Na-correct talaga yung cancer dahil sa ating product. Ito naman si Emalinda Pujadas, stage 4 breast cancer din po ito. Government employee po sa Municipality of Las Nieves, Agusan del Norte. Tumawag po siya sa akin through messenger po na pwede ba to sa ongoing yung chemotherapy, tapos post-operative na yung naoperahan na po siya. Sabi ko naman na okay po, maganda po yan sa kalagayan nyo. Nag-try muna ng 10 bote at saka maganda yung epekto. Nag-order ulit. So, dun, maganda yung epekto kasi after the last session sa kanyang chemotherapy po, yung doktor niya mismo yung nagsabi na it's a miracle. Amazing talaga. Wala nang trace sa cancer cell sa loob ng katawan mo. Saka yung kasabayan niya po sa pagkikemo na nanglalagas na yung mga buhok, pero siya, even a single strand talaga ng kanyang buhok ay wala pong nalagas po. Ganun talaga kagaling yung product po natin. Okay. Corazon Batohinog, ito naman po ay na-diagnose po na merong kidney stone and then na-stroke pa siya at meron pa siyang psoriasis. So, ang nangyari po ay in-advise na po siya ng doktor na kailangan niyang magpa-opera kasi yung kidney stone niya po ay bumaba na po dito sa bladder po na siya po yung dahilan bakit hindi na po normal yung pag-ihi ni Mana Corazon. So, ang nangyari po ay sinabihan po namin na itry niya yung green barley. So, bumili sila ng isang bag. Ngayon, 2 bote po sa isang araw po yung ininom ni Ma'am Corazon. Ngayon po, after 3 weeks po sa pag-inom, makikita nyo po dito, yan. Ganon kalaki po yung bato, para niyang pinanganak, para niyang iniri talaga pinanganak. Tapos, lumabas po yung napakaraming ihi po kasi hindi na siya makaihi. Pero dahil po sa tulong ng ating product, gumaling po siya sa kanyang problema. Okay. Ito naman, merong myoma sa uterus po. Okay. Yan, 10 cm na po. So, hiningian na po siya ng doktor ng 150,000 kasi sobrang laki na po yung myoma niya. Para na siyang 6 months pregnant. Okay. So, 50 years old, matagal na pong nag-menopause po ito. So, sinabi ko sa husband niya na i-try yung product natin. So, isang araw, pagkatapos ng 1 buwan, magpa-ultrasound sila kasi hindi natin pwedeng tansyahin lang yan kasi nasa ilalim. Para malaman natin yung progress. Sinabihan ko pa nga yung husband niya na pag walang epekto, wag na kayong bumili ulit. Kasi for what? Wala naman changes. Pero after 1 month of using our product po, from 10 cm nagiging 7 cm na lang po. Kaya tinuloy-tuloy nila. Hindi lang nila naubos yung pangalawang bag, bumalik po yung menstruation. Ngayon, ang lumabas po, mga patay-patay na dugo, kulay itim. So, pagkatapos po lumabas yung maliliit, ito na po yung last na lumabas po. Para siyang, malaki pa sa kamao ko, para siyang atay ng manok. Grabe kalaki talaga. Okay. So, yan po yung testimony po ni Cirilinda Lagbas from Southern Leyte po, Mayoma. So, ito naman si Sir Dalida po, Charlie Main Dalida, DILG head po siya ng Municipality of Inundayan dito sa Southern Leyte. Ang problema niya po ay overweight, may high blood at saka shortness of breath. Yan, 115.10 kilograms po, June 18. So, nag-try po siya ng product natin, half bottle a day with right diet and exercise. After 2 months and 24 days, from 115.10, nagiging 99.2 na lang yung timbang niya. Yung pinaka-latest niya po ay 97. So, talagang makikita talaga natin niya
yung product natin po, siya po yung nagsasalita on our behalf. Kaya napakagaling talaga yung product natin. Ito naman, isang judge po, o isang fiscal. Ang diagnosis naman niya ay meron siyang tigdadalawang cyst sa dede niya. Ano na, para ng liso ng langka kalaki. Sabi ng doktor na imposible na talagang matunaw. Wala tayong ibang means or option, operation talaga. Sabi ng doktora, imposible nang matunaw. Operation na lang talaga yung solusyon. Ngayon, ito si Judge Judy naman ay matatakotin pag nakikita lang ng dugo, namumutla na. Oo, talagang natatakot siya pag nakakita siya. So, ang ginawa, nag-alternative muna, tinawagan ng husband niya yung kaklase na dealer ng barley, sineryoso lang yung pag-inom. So, 3 bottles a day, after 3 bags po, 2 months na pag-inom po ng ating barley, both cysts po sa kanyang dalawang dede po ay natunaw, naturally gagan talaga po. Kaya nagpa-check up sila ulit sa doktor, kinapa ng doktor yung dede, nawala na talaga yung cyst. Pero ang sabi, imposibleng matunaw. Okay. Kaya napakagaling talaga. Ngayon po, itong dalawa ito, si Judge Judy Nabarosa at saka yung husband niya na police, sila po ay active dealer talaga ng ating produkto. Kasi sila mismo yung naka-prove kung gaano kagaling at saka kaganda yung produkto ng HealthWealth International Corporation. So ito naman, si Floyd Maico Sarausa, hiningian ng doktor 40,000 kasi may cyst po sa lieg niya. Makikita nyo naman sa araw. Diba? Napakalaki. Nakaubos lang ng 21 bottles po. Natunaw talaga yung cyst sa lieg. Okay. Ito naman, greater hyperthyroidism po. Malaki na talaga yung greater. 1/2 bottle per day. After 6 months po, yan na po, nawala na po yung greater po ni Nanay Linda Costillas dito sa Maasin City, Southern Leyte. Nilabas niya lang para siyang laway na malapot na kulay puti po. Araw-araw nilalabas niya itong yung laway. Kaya na-correct after 6 months. So ito naman si Sir Yung Villarubia po, meron po siyang diabetes, and then yung case talaga niya ay yung sugat niya sa talampakan talaga sobrang laki na, puputulan na. Hiningian na ng 8 to 100,000 ng doktor kasi operahan talaga. So sinabihan namin na, sir, pwede pa natin yung makorek kung gustuhin nyo kasi pwede pa nating mas yung paa mo. Pero kung pagkatapos ng operation ikaw mo gamit sa barley, hindi na talaga pwede natin iduktong yung paa mo. Kaya sineryoso niyo yung pag-inom, 3 bottles a day after 3 bags. 1.5 month lang po. Makikita niyo po si Sir Eviong po, gumaling na po yung sugat sa kanyang paa. So grabe. Kaya dito sa Southern Leyte po, pag sabi niyong barley, tested and proven na talaga itong product natin. Ito naman si Sir Loren po from Malitbog, Southern Leyte. Severe arthritis, makikita niyo po yung arthritis niya sa nasa tuhod at saka sa dito sa may binte. Nahihirapan na talaga siya sa paglakad. So sinagot pa mga kami dito sarcastically talaga dahil sa sakit. Pero after 1 month po, 1 bottle a day ng ating dragon fruit, pag-visit namin ulit, maganda na yung smile ni Sir Lolong. So nakorek talaga yung problema niya sa arthritis. Okay, ganun talaga kagaling yung product natin. So ngayon sa mga first timer naman, paano ba natin i-take itong product natin? Open the sealed cover, put water until the end of the label, shake well until all the powder has been dissolved. Do not drink directly from the cup, mga kapartners. Kasi pag nahaluan po ng laway natin, pwede po siyang mapanis. Kung diretso natin sa pag-inom, pwede nating ubusin agad.
Pero pag tiningi natin yung pag-inom, kailangan nating ilipat sa ibang lagayan. Magiging takala na lang po itong takip. Tapos ilagay natin po sa ref kasi pag hindi natin nilagay sa ref, mapapanis po siya within 24 hours. And then yung pag-inom naman, hindi diretso lunok. Kailangan natin ibabad muna ilalim sa dila natin for 10 seconds bago iswallow o bago ilunok. Okay? Ito, gusto kong ito yung tips ko kasi ito yung ginagamit namin dito. Pag walang problema yung katawan ng isang user nyo, gusto lang niyang pampalakas talaga, okay? Supplemental yung purpose. Pwedeng 2 cups o 2 cups lang talaga in the morning, 30 minutes before meal. Makakasustain na po yan sa nutritional requirements po niya all throughout the day. Pero, pag meron ng seryosong problema sa katawan, hindi na po kaya ng patakip-takip lang. Okay? Hindi na po supplement ang hanap niya, therapy na po. Okay? So, meron po tayong 120 days complete nutrition and detox program. Okay? Program po ito na kailangan nating sundin and with combination po sa dietary modification, control sa kinakain, at saka lifestyle change. So, yun yung advice namin to para magiging successful po yung treatment po natin. Sa mga merong seryoso na health problems po, example, may high blood, may arthritis, may diabetes. So, 1 bottle in the morning, 30 minutes before meal. Every morning talaga. Mas maganda haluan nyo ng 4 na kapsula ng Heart Plus natin or yung barley powder natin para mas concentrated siya. Mas maganda yung epekto. Pag meron namang komplikadong sakit, for example, diabetes, pero apektado na yung puso, apektado na po yung kidney, may sugat na sa paa na hindi na gumagaling, kailangan na po yan ng 3 bottles a day, 30 minutes before meal. Pwede nyong haluin pa rin ng 4 na kapsula ng Heart Plus for best results. Okay? 30 minutes before meal. Okay? Empty stomach po siya para sa mga first timer ito. Okay? Yung price naman, napakamura sa lahat ng ating variants. Basta bumili kayo ng isang bag, 209 per bottle lang. Tapos yung laman ay 42, aabot po siya ng 8,778. Pero pag tiningi-tingin nyo, yung per bottle ay 275. So, guys, sabi dito, there is no price to pay for our health. You can pay now to stay healthy or pay later to alleviate or relieve pain and suffering. So, yan lang po yung ma-advise ko sa inyo na kailangan talaga nating seryosohin yung pagpainom, i-monitor natin yung mga user natin. Tapos yung bawal, kasi para lang tayong nagtatapo ng pera. So I hope na marami kayong natutunan mga ka-troopers. Okay? So mga ka-partners sa iba't ibang parte ng Pilipinas, maraming salamat sa pag-tune in nyo. I hope na marami kayong natutunan. Again, ako po si T.Y. Duarte, co-founder ng Health World Troopers, coach at mentor sa ating company, To God Be the Glory. Maraming salamat po. Salamat.